Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw nating tagapakinig at sumusuporta sa inyong channel. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang natatangi kong karanasan na hindi ko makakalimutan. Nangyari po yon taong 1992 nung umuwi kami sa baryo ni Lola Tanya sa probinsya ng Leyte. Namatay kasi si Lolo Rodolfo, ang nagbabantay noon sa palaisdaan ni Lola. Nung una, ayoko talagang sumama dahil hindi ako sanay sa buhay probinsya. Mas gusto ko kasi sa syudad, kasama ang mga barkada ko. Pero wala naman akong ibang matutuluyan, kaya napilitan na rin akong sumama. Pagdating namin doon, ay nanibago ko sa mga tao. Iba kasi silang makatingin na para bang kakainin kami ng buhay. Mabuti na lang at medyo malayo ang palaisdaan. Nasa gitna iyon ng kakawyan, malapit sa malawak at malaking lawa. Doon nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Mga karanasang muntik ng ikapahamak namin ni Lola Tanya. Bago ko po ituloy ang kwento, gusto ko lang pong sabihin na binago ko po ang pangalan at lugar para sa kaligtasan ng mga taong naroon. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Nera. At ito ang aking kwento. Lola, malayo pa po ba tayo? Oo, Tanya, malayo pa. Pagod na po kasi ako sa paglalakad eh. Magpahinga naman po tayo. Magpahinga. Tiisin mo na lang muna ang pagod, Nera. Mas mahirap kung aabutin tayo ng pagdilim sa daan. Lola, mas mahirap po kung mawalan na po ako ng malay dahil sa sobrang pagod. Sus Mariosep na batang ito naman, oh. Ano ba problema mo? Para ngayon ka lang naman napagod, ah. Eh kasi naman po, Lola eh. Masyado po mabigat yung dala kong bag. Idagdag pa po ang maraming sanga ng puno na nakaharang po sa dinadaanan natin. Ay, naku kang bata ka. Puro ka na lamang reklamo. Ginagawa mo lang yata yan para iparamdam mo sa akin na ayaw mo talaga sa baryo namin ng lolo mo. Hindi naman po sa ganun, Lola. Hindi rin po ako nagrereklamo. Sadyang mabigat lang po talaga tong bag nyo eh. Ano po ba kasing mga laman nito? Wala lang yan. Magagamit natin yung pagdating ng oras. Tsaka konting minuto na lang naman ang titiisin mo at malapit na tayo makarating sa palaisdaan. Ay nako, para bang hindi po ako tatagal sa baryong to eh. Isa pa, ganito po ba talaga ang lugar nyo, Lola? Para bang ang hirap po ng pamumuhay ng mga tao rito. Sos, sa una lang yan, Apo. Dahil hindi ka pasanay. Kapag matagal ka nang naninirahan dito, pasasaan ba't masasanay ka rin? Magugustuhan mo rin ang buhay dito. Baka ikaw pa mismo ang magsabi sa akin na dito na lang tayo tumira. Naku, Lola, kahit kailan, hindi ko po gugustuhin na tumira dito. Hindi po ako mabubuhay sa lugar na to na walang kuryente. Basta kapag natapos na po ang problema natin dito, uuwi na po tayo. Babalik na po tayo sa Maynila, ah. Gusto ko po, mangako po kayo, Lola. Iha, wag mo nang ipilit ang gusto mo. Hindi ko ba ipapangako sa'yo na makakabalik kagad tayo sa Maynila? Tsaka walang mangyayari sa'yo kung panay ang reklamo mo. Kung ay dinadaldal mo dyan, ay isinasabay mo sa paghakbang ng iyong mga paa. Aba, baka kanina pa tayo nakarating sa palaisdaan. Ano ba yan? Pati ba naman ang pagdadaldal ko napansin niyo pa? Tsaka hindi naman po akong dahilan kung bakit po tayo natatagalan eh. Kundi sa klase ng lugar na pinagtayuan nyo ng palaisdaan. Kung bakit ba naman po kasi sa dinami-rami ng pagtatayuan nyo ng palaisdaan, eh sa gitna pa ng kakawyan. Yung malayo sa kalsada at kailangan panlakarin ng kalahating oras bago marating. Ay, nako. Wala na talaga mailusot na katwiran sa'yo. Alam mo, Iha, para sa kaalaman mo, maganda at presko ang paligid na palaisdaan. Isa pa, malapit yun sa lawa. Eh bakit naman po ang ibang palaisdaan, Lola?
inilalagay nila malapit sa dagat at ilog. Sus, tama na nga ang pagtatanong mo, Nera. Mas lalo lamang ako mapapagod sa'yo. Wala na akong nagawa nung mga sandaling yon, kundi ang manahimik na lang. Ipinagpatuloy namin ang paglalakad habang nasa unahan ko si Lola. Pasado 5:00 na yon ng hapon. Nasa gitna pa rin kami ng kagubatan. Yun din ang unang pagkakataon na nakarating ako sa ganoong klaseng lugar. Kaya pakiramdam ko, ng mga oras na yon, pinahihirapan ako ng aking lola. Ang masaklap ng mga panahong yon, ni isang bahay ay wala akong nakitang nakatayo. Hindi katulad kanina na halos pagpiestahan kami ng mga tao sa sakayan ng jeep. Yun nga lang, masasama naman po ang tingin nila sa amin. Sobrang nakakatakot po talaga ang lugar na yon. Habang naglalakad kami, ay panay rin ang pagtingala ko sa mataas na punong aming dinaraanan. Kaya mas lalo kong nag-alala sa lugar na pupuntahan namin. Isang antingerang manunugis ng aswang ang aking lola. Kaya natitiyak ko na ang laman ng bag niya ay punong-puno ng ginawa niyang agimat. Bilisan mo na nga maglakad. Malapit na tayo. Malapit. Puro na lang po kayo malapit eh. Basang-basa na nga po ng pawis yung likod ko. Hanggang ngayon di pa rin tayo nakakarating. Ang pangit ko na oh. Para na po akong iniluwa ng sawa. Sus, nagsimula na naman ang babaeng reklamador. Wala pa ito sa kalahatian kapag tinuturuan kita doon sa pagsasanay sa paghawak ng iba't ibang klaseng sandata. Ang kaso, hindi pa laging natutuloy dahil panay din ang reklamo mo. Isipin mo na nga lang na bahagi ito ng pag-iensayo mo. Naku Lola, hindi ko na po kailangan ng pagsasanay. Pagod lang yun eh. Para saan itong mga agimat nyo? Kung kailangan ko magpagod para magkaroon ng kakayahan, di ba sabi nyo po, magkakaroon po ako ng kapangyarihan kapag meron na ako nito? Kasabay po ng kapangyarihan yon ay magkakaroon din po ako ng mga kakayahan. Sana sa susunod po, kung gagawa ulit kayo ng agimat, ang gusto ko po Lola, yung magkakaroon po ako ng kakayahang lumipad ng mataas nang hindi ko na po kailangan maglakad ng ganito kalayo. Mataas ba ka mo? O sige, gagawa ako ng ganung agimat para kapag bumagsak ka, malakas din ang lagabog mo sa lupa. Lola naman seryoso po ba kayo? Oo naman, hindi ba't ikaw itong nangangarap na gising? Kaya sinakyan ko lang ang mga kalokohan mo. Kalokohan daw? Hindi po kalokohan ang mga sinasabi ko. Totoo po talaga yun. Yun po ang gusto ko, Lola. Hay nako, ba't ba ang kulit-kulit mo, Nera? Bakit hindi mo nalang pag-aralan ng ritual at orasyon para mas matuto ka? Alam ko na po ang lahat Sanay na po ako sa pagsambit ng mga orasyon at ritual nyo. Bata pa lang ako noon, ay madalas na akong turuan ng aking lola sa pagsasagawa ng ritual. Kaya sa murang edad, ay alam ko na ang tungkol sa mga elementong nilalang ng kadiliman. Kaya naman, sanay na rin ako sa mga kakaibang gawain ng aking lola. Sa katunayan, ay suot ko ang isang agimat na madalas ay nakikita kong dinadasalan niya. Yun daw ay isang orasyon na magbibigay ng karagdagang bisa sa taglay nitong kapangyarihan. Sa kabila ng maraming istorya na ibinabahagi niya sa akin, kahit na kailan ay hindi pa ako nakakakita ng totoong aswang. Minsan ay naisip ko na baka hindi naman talaga totoo ang nilalang na nagtatago sa dilim, na kaya sinasabi sa akin ni Lola yon para matakot akong lumabas ng gabi at hindi na sumama sa mga kaibigan ko. Hindi niya gusto ang mga kaibigan ko dahil wala raw mabuting maidudulot sa akin ang mga kabarkada ko. Kaya hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nasusubukan gamitin ang aking sariling agimat. Maya-maya pa ay saglit kaming tumigil sa paglalakad. Sige na, magpahinga na muna tayo dito kahit ilang minuto lang.
Pahingi nga ako ng tubig, Apo. Agad kong kinuha ang plastic bottle sa daladala kong bag. Saka iniabot yon kay Lola. Pagkatapos ay naupo kaming dalawa sa ugat ng malaking puno. Habang nagpapahinga kami, ay biglang nagsalita ang aking lola. Alam mo ba, Apo? Matagal na panahon na rin akong umalis sa baryong ito. Pero sa tingin ko, ay wala pa rin nagbago. Magsasalita na sana ako, pero bigla ang pagbundol ng kaba sa aking dibdib. Naramdaman ko kasi ng mga sandaling yon ang isang mabigat na enerhiya. Para bang may nakasunod sa amin at lihim na nagmamatsyag sa bawat galaw namin. Kaya naman, mabilis kong inilinga ang paningin ko sa paligid. Hindi naman yun nakaligtas sa pakiramdam ng aking lola. Kung ano man ang napapansin mo sa paligid, Apo, magkunwari ka na lang na wala kang nararamdaman o nakikita. Masanay ka na rin sa agimat mo na palaging magbibigay sa iyo ng ganyang klaseng pakiramdam. Ipapaliwanag ko sa iyo lahat kapag nakarating na tayo sa palaisdaan. Ano po, Lola? Teka, hindi ko po kayo maintindihan eh. Mas makakabuting magkunwari ka na wala kang nararamdamang presensya sa paligid kesa mag-usisa pa dahil hindi ka pa handa na makakita ng aswang na kanina pang nakasunod sa atin. At kailan dahilan kung bakit kailangan natin magmadali? Mas mahihirapan tayo maglakad kung aabutan tayo ng pagdilim sa daan. Ngunit huwag ka mag-alala. Hanggat nandito ako, walang masamang mangyayari sa iyo. Halika na, Apo. Umalis na tayo rito. Sa pagkakataong yun, mas lalong tumindi ang kaba sa aking dibdib. Alam ko, kapag nasa probinsya ay meron na masasamang elemento na nagbabantay sa paligid. Inisip ko na baka sa pagkakataong yun ay makakakita na ako ng aswang. Kapag nangyari yun, magagamit ko na ang agimat ko. Pero habang naglalakad kami, ay bigla rin nawala ang mabigat na enerhiya na nararamdaman ko kanina. Pagkalipas ng halos kalahating oras na paglalakad namin, sa wakas ay narating namin ang kinaroroonan ng palaisdaan. Bahagya akong nagulat sa itsura nun, lalo na sa itsura ng bahay ni Lola Tanya. Isang sementadong mansyon ang nakita ko at base sa pagkakasuri ko, sinaunang estilo yun ng bahay. Para bang panahon pa yon ng Kastila. Malungkot at masyadong tahimik ang paligid nun. Kaya naman, hindi ko na naiwasan na hindi magtanong sa aking lola. Lola Tanya, hindi ko po akalain na malaki po pala ang bahay niyo rito. Bakit po ba kayo umalis dito sa baryo? Umalis ako sa lugar na ito dahil sa iyo, Apo. Hindi ka na kasi kayang alagaan ng nanay mo noon dahil sa malubhan niyang karamdaman. Kaya kung ilang taon ka na ngayon, yun din ang bilang ng taon na nawalay ako sa asawa ko si Rodolfo. Nawala ako sa lolo mo dahil nagkahiwalay kami at namuhay siyang mag-isa rito. Akala ko kapag namatay si Lisa, ay makakabalik na ako sa piling ng lolo mo. Pero, nanaig pa rin ang pagmamahal ng lolo mo sa iyo. Huwag daw kitang iwanan lalo pa't babae ka. Nakakalungkot lang isipin na namatay siya habang wala ako. Ako po pala ang dahilan kung bakit po namatay si Lolo Rodolfo na mag-isa. Sayang po, hindi ko man lang siya nakita at nakasama. Pasensya na po, Lola, ha? Dahil po sa akin, hindi niyo po nakasama na matagal si Lolo. Ay nako, kapag naaalala ko na mag-isa siya sa lugar na ito, hindi ko talaga maiwasan ang hindi malungkot para bang iniwan ko siya sa ere. Para bang bigla po ako na konsensya. Lalo na po't alam ko na ako po ang dahilan kung bakit mas pinili niyo pong iwan si Lolo. Wala ka na bang kasalanan, Apo? Hindi ikaw ang dahilan. Si Rodolfo ang may gusto nun. Mas mahal ka niya kaysa sarili niya. Nagkataon lang
na hindi niya rin maiwan ang palaisdaang ito. Kaya huwag ka na malungkot dahil siya mismo ang nagsabi na huwag kitang iiwan at magpapadala na lamang daw siya ng pera sa atin. Ang palaisdaan na ito ang sumuporta sa lahat ng mga pangangailangan natin sa Maynila. Kaya ang gusto ko, pahalagahan mo rin ang palaisdaan na ito. Lola, sinasabi niyo po ba na balak niyo pong magtagal dito? Hindi ako sinagot ni Lola Tanya sa tanong ko. Sa halip, tumingin siya sa palaisdaan. Isang malalim na buntong hininga ang narinig ko mula kay Lola. Naisip ko na kung hindi nagsabay ang pagkamatay ng tatay at lolo ko, siguro ay naihatid man lang namin sa huling hantungan si Lolo Rodolfo. Bigla ko naramdaman ang lungkot at sakit nang balikan ko ang bahagi ng nakaraan na yon. Nadagdagan ang lungkot ni Lola nang pumasok kami sa loob ng mansyon. Habang abala si Lola Tanya, ay naisip ko na puntahan kagad ang magiging silid ko. Pagpasok ko roon, ay tumambad sa aking paningin ang isang katre. Inilapag ko roon ang aking bag, saka binuksan ang bintana. Natanaw ko ang likod ng bahay at sumalubong sa akin ang sariwang hangin mula sa kakauyan. Maganda naman sana ang lugar, kaya lang ay wala akong makitang mga bahay na nakatayo malapit sa mansyon ni Lola Tanya. Grabe, ang lungkot naman ng lugar na to. Para bang mabigat sa dibdib ang tumira dito. Sana lang talaga hindi kami tumira dito. Pagkatapos kong makita ang paligid, inilagay ko sa maayos na lagayan ng bag ko. Saka ako bumalik sa kusina. Nadatnan ko si Lola Tanya habang sinusuri niya ang kalan. Kahit hindi siya umiimik, ay nakikita kong masakit para sa kanya ang makita ang itsura ng pamumuhay noon ni Lolo Rodolfo. Tahimik ko siyang pinagmasdan mula sa pintuan na aking kinatatayuan. Napansin ko na para bang dinadasalan niya ang kalan. Pagkatapos ay nagpabaga siya ng apoy at pinausukan ang mga kalderong naroroon. Kaya bigla kong naunawaan na ang ginagawa ng aking lola ay isang uri ng ritual para sa pagtataboy sa mga elementong naninirahan sa loob ng mansyon. Habang ginagawa yon ni Lola Tanya, ay bigla kaming nakarinig ng nagtatao po sa labas ng bahay. Nagkatamaan kami ng paningin ng aking lola. Sa kanilapitan namin ang pinagmumulan ng boses ng isang lalaki. Paglabas namin sa pintuan, ay tumambad sa aming paningin ang isang lalaki. Nakangiti siya habang nakatingin sa amin. "Magandang hapon po sa inyo. Ako po si Freddy. Yung sumulat po sa inyo tungkol sa nangyari po kay Lolo Rodolfo." Ah, ganun ba? Ikaw pala si Freddy. Ako si Lola Tanya at siya naman ang apo konsidera. Ang mabuti pa kaya pumasok ka na muna rin sa loob. Naku, hindi na po. Alam ko naman po na abala po kayo sa pag-aasikaso sa bahay niyo eh. Hindi naman po ako magtatagal. Ganun ba? Ay, siya nga pala. Maraming salamat sa pag-aasikaso mo sa asawa ko habang wala ako. Tatanawin ko yung isang malaking utang na loob sa iyo. Naku, walang anuman po yun, Lola Tanya. Mabait din naman po sa akin si Lolo Rodolfo eh. Isa pa, kaya po ako naparito ay para masigurado kung maayos po kayong nakarating dito sa palaisdaan. Oo, Freddy. Maayos naman kami ng apo ko na nakarating dito. Medyo nanibago lang na kaunti. Ay, siya nga pala. Maiba tayo ng usapan. Tutal, nandito ka na rin naman. Pwede mo ba ako samahan sa palaisdaan? May ilang mga bagay rin tayo na dapat pag-usapan tungkol sa asawa ko. Pwede naman po yun. Hindi naman po ako nagmamadaling umuwi eh. Ay, salamat. Ay, siya nga pala, Dera. Aalis muna kami ni Freddy, ha? Ikaw na muna magtuloy sa ginagawa ko. Huwag ka nang gumala, ha?
Hindi mo pa kabisado ang lugar na ito. Opo, Lola. Talagang kabisado ng aking lola ang ugali ko. Nahulaan niya kung ano ang tumatakbo sa isip ko. Balak ko talagang gumala ng mga sandaling yon. Pero naunahan ako ni Lola. Pagkaalis nila, ay nahabol ko na lang ng tanaw ang mga ito. Malapit lang naman ang bahay sa palaisdaan, kaya hindi na ako nag-alala. Saka ko naman nilapitan ang kalan at itinuloy ang pagpapausok dito. Tinuruan ako ng aking lola noon kung paano magsagawa ng ritual, kaya hindi na rin ako nahirapan. Merong kasing kasabihan ang matatanda sa amin na kapag matagal nang walang nakatira sa bahay, ay kailangan pausukan ang kalan ng taong titira doon. Yun daw ang ritual ng pagtataboy sa mga masasamang elemento na nakatira sa mansyon, lalo na kung namatay ang unang nakatira doon. Habang abala ko sa pagpapausok ng kalan, ay bigla kong naramdaman ang presensyang naramdaman ko kanina. Sa bandang likuran ko yun, kaya napalingon ako at nahagip ng aking paningin ang isang anino na nagmamadaling tumakbo papalapit sa bintana. Mabilis na lumukso ang anino na yon palabas ng bahay. Dala ng aking kuryosidad, nilapitan ko yon at saka sinilip. Iba ang dating sa akin ng anino na yon. Para bang hinihila niya ako na sumunod sa kanya. Wala naman sigurong masama kung susundan ko siya. Hindi naman malalaman ni Lola kung aalis ako, din mamaya pa naman ang balik niya. Hindi na nga ako nagdalawang isip. Sa bintana rin ako dumaan, kagaya ng madalas kong ginagawa kapag tumatakas ako sa akin lola. Pagbagsak ko sa lupa, ay napansin ko ang malawak na kakahuyan sa likod ng mansyon. Pero hindi ako nagpaawat. Malalaki ang hakbang ng mga paa ko na sinundan ko ang nilalang na tumakbo roon hanggang sa maglaho siya sa paningin ko. Teka, saan na kaya siya nagpunta? Ang bilis naman niyang mawala. Inilinga ko ang paningin ko sa paligid. Napilit inaaninaw ang bawat sulok ng kagubatan. Huli na nang mapansin kong malayo na pala ang natakbo ko. Nag-alala kong napatigil sa paghahanap sa anino na yon at ang pagod ay biglang napalitan ng takot. Naku, lagot na. Lagot na talaga ako nito. Bakit kasi sinundan ko pa yung aninong yun eh? Nasaan na kaya siya? Ano kaya ang lugar na to? Diyos ko, pati ang daan, hindi ko na rin matandaan. Saan na kaya ako ngayon dadaan para lumabas sa kakawiyang to? Ihakbang ko na lang sana ang mga pako nang bigla akong nakarinig ng kaluskos sa bandang kahoy na nakatumba sa lupa. Dahan-dahan ko yung nilapitan dahil inisip ko na baka doon nagpunta ang anino na sinundan ko kanina. Ngunit ang kaluskos na naririnig ko ay nauwi sa tunog ng pagnguya na para bang may butong nadudurog sa loob ng bibig ng isang nilalang na kumakain doon. Hindi ko inaalis ang paningin ko, ngunit halos mabingi ako sa tibok ng aking puso. Bigla kong naramdaman ang kilabot sa buo kong katawan. Inisip ko na baka may aswang, kaya kinapa ko ang kwintas ko sa aking leeg. Yun ang agimat na magsisilbi ko sanang proteksyon, ngunit naiwala ko yun. Mas lalong tumindi ang nararamdaman kong takot. Aatras na sana ako para lumayo sa ingay na naririnig ko, nang biglang lumitaw ang nilalang mula sa likod ng puno. Direkta siyang tumingin sa akin. Ipinakita niya kung paano niyang nilalantakan ang laman loob ng kaawa-awang usa. Nang mga sandaling yon, ayaw gumana ng isip ko. Nagulat ako dahil alam ko na hindi siya ordinaryong nilalang, kundi isang aswang. Diyos ko! Aswang! Huwag kang lalapit! Diyan ka lang!
Biglang nanigas ang aking mga binti. Habang pinagmamasdan ko ang nilalang, nakangisi siyang humahakbang papalapit sa akin. Habang ang mapula niyang mga mata ay nanlilisik na nakatingin din sa akin. Umangil siya ng malakas na paatras ako at nakataas ang aking kanan na kamay na para bang sa pamamagitan nun ay magagawa ko siyang pigilan na lumapit sa akin. Takot na takot ako ng mga sandaling yon. Wag! Parang awa mo na! Huwag mo akong sasaktan! Nakikiusap ako! Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit! Imbis na tumigil sa paglalakad ng aswang, ay bigla siyang sumugod sa akin. Hinawakan niya ang tigkabilaan kong braso at ubod lakas niya akong kinagat sa balikat. Naramdaman ko ang pagbaon ng mahahaba niyang pangil sa laman ko. Dahilan para mapasigaw ako sa labis na sakit. Idagdag pa ang mga kuko niya na bumabaon sa braso ko. Wala na akong nagawa kundi ang magpumiglas. Sa bilis kasi ng pangyayari ay hindi kagad ako nakaisip ng paraan para lumaban. Sinipa ko ang masela na parte ng kanyang katawan. Napabaluktot siya sa labis na sakit at umangil ng malakas. Sinamantala ko naman ang pagkakataon na nabitiwan niya ako. Bago ako umalis, sinipa ko ang kanyang muka, dahilan upang bumagsak siya sa lupa. Agad na akong tumakbo ng mabilis, papalayo sa aswang na yon. Habang tumatakbo, ay dinig na dinig ko ang malakas niyang pag-angil. Wala na akong pakialam kung saan man ako makarating. Ang mahalaga ay makatakas ako sa aswang na yon. Naramdaman ko ang mainit na likido na umaagos sa balikat ko at hindi ko na naiwasan ang hindi maiyak. Habang tumatakbo ay bigla kong naisip ang aking lola. Lola, tulungan niyo ako. Nasaan ang labasan ng gubat na to? Diyos ko, tulungan niyo po ako. Dahil takot at natataranta ako ng mga sandaling yon, ilang beses akong nadadapa dahil hindi ko na halos makita ang daan. Madilim na ng mga oras na yon na lalong dumagdag sa takot na nararamdaman ko. Hanggang sa bigla ko na lamang naramdaman ang kuko ng aswang na kumalmot sa likod ko. Bumagsak ako ng pasadsad sa lupa. Patihaya akong nahiga at ganun na lamang ang panlalaki ng mata ko nang makita kong naabutan na pala ako ng aswang. Tulong! Tulungan niyo ako! Lumayo ka sa akin, aswang ka! Huwag kang lalapit! Lumayo ka! Sumigaw ako ng malakas, pero pakiramdam ko ay ako lang ang nakakarinig sa boses ko. Ipinagdasal ko na lamang ng mga sandaling yon na sana ay merong tao na dumaan at tulungan niya akong makatakas mula sa aswang. Kitang-kita ko ang pagtulo ng malapot niyang laway. Bigla siyang yumuko sa paanan ko at hinawakan niya ang dalawa kong mga paa. Hinila niya ako, kaya nakaladkad ang katawan ko sa lupa. Bawat pagtama ng matatalas na bagay sa likod ko ay halos hindi ako makahinga sa labis na sakit. Pakiramdam ko ng mga sandaling yon ay katapusan ko na talaga. Takot na takot ako at nagsisisi na hindi ako nakinig sa lola ko. Tama na! Nakikiusap ako! Tama na! Tulong! Tulungan niyo pa ako! Saklala! Sa kabila ng pagsigaw ko, ay patuloy lang ang nilalang sa paghila niya sa aking mga paa. Kahit nanlalabo na ang paningin ko, alam ko na dadalhin niya ako sa masukal na kakahuyan para doon ay patayin. Sinubukan ko pa ring magpamiglas, ngunit malakas talaga ang kanyang kamay. Hanggang sa marinig ko ang boses ni Freddy, bigla kong nabuhayan ang loob. "Pakawalan mo ang babaeng yan!
kung ayaw mo mamatay. Freddy! Tulungan mo ako, Freddy! Nera, huwag ka mag-alala. Ililigtas kita. Tumingin sa akin si Freddy at bumakas sa mukha niya ang pag-aalala. Nasa hindi kalayuan siya ng kinaroroonan namin ng aswang. Saglit na tumigil ang nilalang. Binitiwan niya ang mga paa ko at bigla siyang lumukso papunta sa kinatatayuan ni Freddy. Kitang-kita ko kung paano nakipaglaban ang binata sa nilalang. Bawat pagtama ng suntok ni Freddy sa katawan ng aswang ay napapaangat ang paa nito sa lupa. Sa tingin ko ay malakas kung sumuntok ang binata. Habang nagpapambuno ang dalawa, ay dumating naman si Lola Tanya. Galit na galit niyang hinarap ang aswang. Ginamit ng aking lola ang agimat niya at sa unang pagkakataon ay nasaksihan ko kung paanong nasunog ang katawan ng aswang. Naiwan si Freddy na nakatayo sa pinagbagsakan ng abo ng aswang. Habang si Lola Tanya naman ay nag-aalala na lumapit sa akin. Diyos ko po, Apo. Ano ba nangyari? Bakit ka nagpunta rito? Hindi ba't sinabi ko sa iyo na huwag kang gagala sa lugar na ito? Patawarin niyo po ako, Lola. Patawarin niyo po ako. Hindi ko po sinasadya. Dala ng labis na takot at sakit na nararamdaman ko, hindi ko na napigilan ang hindi yumakap kay Lola Tanya. Wala akong pakialam kung makita ni Freddy ang pag-iyak ko. Basta ang alam ko ng mga sandaling yon, sobra akong nagpapasalamat dahil buhay pa ako. Maya-maya pa ay narinig ko ang yabag ng paa ni Freddy papalapit sa amin ni Lola. Tara na po, umalis na po tayo rito. Baka po meron pang dumating na mga aswang sa lugar na to eh. Hala, sige na. Tumayo ka na, Nera. Kailangan magamot kagad ang mga sugat mo. Nagulat na lamang ako nang bigla akong binuhat ni Freddy. Nahihiyaman ay binaliwala ko ang ginawa niya. Ang mahalaga ay hindi na ako maglalakad para bumalik sa mansyon. Kasunod namin si Lola Tanya na panay ang paglinga sa paligid. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, sa wakas ay narating namin ang mansyon. Agad akong dinala ni Freddy sa loob ng aking silid. Pagkatapos si Lola Tanya naman ay mabilis na naghalungkat ng mga gamot sa bag ko. Inilabas ng matanda ang 3 bote na meron na kulay pulang likido. Nang maintindihan ni Freddy na gagamutin ako ni Lola Tanya, ay mabilis siyang lumabas ng kwarto ko. Kaming dalawa na lamang ni Lola Tanya ang nasa loob ng aking silid. Agad niyang binuksan ang takip ng bote at naamoy ko ang mabangong singaw ng laman nun. Yun ang dinikdik na katas ng ilang-ilang na merong kasamang orasyon. Mabisang gamot yun sa sugat na gawa ng aswang. Huwag kang malikot at nilinisan ko muna ang sugat mo. Kailangan mapigilan ko ang pagkalat ng lason. Naramdaman ko ang paghawi ng aking lola sa damit ko. Pagkatapos ay nilinisan niya ang sugat ko. Nang matapos siya sa panggagamot sa akin, ay nagtanong ako sa kanya tungkol sa nilalang na umatake sa akin kanina. Lola, ano pong klaseng nilalang yun? Bakit po may ganun po sa baryong ito? Sila ang mga aswang na kung tawagin dito ay Darkula. Isang nilalang na kumakain ng laman loob ng tao. Kalahi sila ng mga aswang na mandurugo. Sila ang mga nilalang na merong kakayahang manggaya ng muka at pagkatao ng nagiging biktima nila. Kahit isa pa yung hayop, basta napatay nila, ay magagawa nilang kopyahin yon. Ang napatay niya po ako kanina. Marahil, nagaya na po niya mukha ko. Oo, Apo. Kaya nga sobra ako nag-alala sa'yo. Akala ko talaga hindi na kita makikita. Hindi ko po akalain na makakita kagad ako ng aswang sa baryong ito, Lola. Totoo po pala yung mga sinasabi nyo. Ang akala ko po talaga niloloko nyo lang ako. Ganun po pala kumilos ang aswang.
At kakaiba po ang kanyang anyo. Sobrang nakakatakot po. Nakakakilabot ang kanyang huni kanina. Pero nang makita ko po na nasunog siya sa agimat nyo, naisip ko po na mahalaga palang magkaroon ng isang agimat. Nang mabanggit ko ang tungkol sa agimat, ay saka ko lang naalala na nawawala na ang agimat ko. Hindi rin yun nakaligtas sa paningin ng aking lola. Teka, sandali lang. Nasaan nga palang agimat mo, Hanera? Pasensya na po, Lola. Hindi ko po namalayan na naiwala ko ang agimat kanina. Diyos ko na ba na bata ka, oo? Bakit naman naiwala mong agimat na yon? Hindi mo ba alam na mahalaga yon? Kaya ka napahamak kanina dahil nawala ang nagsisilbi mong proteksyon laban sa aswang. Pasensya na po talaga, Lola. Hindi ko naman po yun sinasadya eh. Tsaka, ano po bang inaalala nyo? Kaya nyo naman po gumawa ulit nun, di ba, Lola? Oo nga, kaya ko nga gumawa ulit nun. Pero magkaiba ang epekto ng bago at lumang agimat. Hindi ka kasi nakikinig sa akin. Hindi ka nag-iingat. Palaging ang gusto mo ang nasusunod. Masyadong matigas ang ulo mo. Kaya siguro nawala ang agimat mo dahil hindi mo pinapahalagahan yon. Oo na nga po. Pasensya na po talaga. Pasensya. Nakakahiya tuloy kay Freddy. Pati siya ay inabala ko sa paghahanap sa iyo kanina. Mabuti na lamang at bumalik kami kagad sa mansyon. Dahil kung hindi, ba kung ano na ang nangyari sa iyo? Bakit ka ba nagpunta sa gubat na yon, ha? Nakakita po kasi ako ng anino at sinundan ko po yun. Kapag may ganun na, umiwas ka. Hindi mo ba alam ang panganib na naghihintay sa iyo roon? Kadalasan ng mga Darkula ay gumagamit ng alido na kunwari ay magpapahabol sila. Pero yung pala ay ginagamitan ka na nila ng panghila o hipnotismo para ikaw mismo ang lumapit sa kanila. Kung tutusin naman po, Lola, kasalanan niyo rin naman eh. Ano ka po? Kasi naman po, nung una pa lang, ayoko na pong umuwi rito, di ba? Kayo lang naman po mapilit. Gaano ba kahalaga ang palaisdaan nyo para ipagpalit yung kaligtasan natin? Alam naman po ninyo na marami palang aswang dito. Bakit naman po nagpunta pa tayo rito? Hindi ko inaasahan na maririnig ko yan sa iyo, Nera. Pagkatapos bumalaban kung gaano kahalaga sa amin ang lolo mong palaisdaan na ito. Akala ko, pagkatapos kong ikwento sa iyo tungkol sa mga sakripisyo ng lolo mo, magbabago ang pananaw mo sa ginagawa ko. Pero hindi. Nagkamali pala ako. Kahit po ba may aswang, wala pa rin po bang mas mahalaga sa inyo kundi ang palaisdaan? Hindi mo siguro naiintindihan kung ano ang nararamdaman ko. Isa pa, hindi lang yun ang dahilan kung bakit ako umuwi sa baryong ito. Hindi na kita pipilitin na manatili rito. Malaki ka na. Kaya kung gusto mo ay pwede ka na bumalik sa Maynila. Kesa naman ang araw-araw na maririnig ko sa iyo, ay ako may kasalanan sa nangyari sa iyo. Nang marinig ko ang sinabi ng lola ko, para bang may kutsilyong tumusok sa puso ko. Tila sumobra ako sa mga nasabi ko sa kanya. Ngunit yun talaga ang nararamdaman ko. Masamang-masama ang loob ko dahil hanggang ngayon ay nararamdaman ko na mayroong mga bagay na hindi pa sa akin sinasabi si Lola. Maya-maya pa ay naupo siya sa tabi ko. Bakit po ba hanggang ngayon ay hindi niyo pa rin sinasabi sa akin ang totoong dahilan kung bakit tayo umuwi rito? Nang maintindihan ko po kayo, Lola. Umuwi ako rito dahil sa mga aswang na patuloy na namiminsala sa mga taong nakatira sa baryong ito. Balak kong bumalik sa pagiging manunugis ng mga aswang para pigilan ang pag-aasik nila ng lagim. Ano naman po ang kinalaman natin sa mga taong nakatira rito, Lola Tanya? Kapag namatay tayo rito, hindi naman po nila tayo matutulungan eh. Kaya bakit niyo po ipagpapalit ang mga buhay natin sa mga tao? Maliban na lamang po kung may iba pa po kayong dahilan. Subalit ang lugar na ito ang dahilan kung bakit namatay si Rodolfo Apo. Naniniwala ako na hindi siya namatay sa sakit. Pinatay siya ng aswang.
Nang makita ko kanina ang aswang na muntik manakit sa iyo, naisip ko na totoo ang hinala ko. Aswang talaga ang may gawa nun kay Rodolfo. Balak ko sanang ilihim sa iyo ang lahat ng mga pagdududa ko hanggat hindi pa ako sigurado. Pero ngayon, sigurado na ako. Biglang nahinto sa pagsasalita si Lola Tanya dahil hindi niya na napigilan ang kanyang sarili. Umiyak siya na para bang ang bigat-bigat ng dibdib niya. Hindi na rin ako nakapagsalita dahil iniisip ko na masakit para kay Lola na malaman na pinatay si Lolo Rodolfo. Ako naman ay hindi mapalagay dahil sa panganib na haharapin namin sa oras na tumagal pa kami sa lugar na yon. Sino po nagsabi niya sa inyo, Lola? Sino po nagsabing aswang nga po ang pumatay kay Lolo? Para isipin niyo po ang bagay na yan. Si Freddy po ba? Siya po ba, Lola? Tumango ang lola ko bilang tugon sa aking tanong. Saka ko lamang naalala si Freddy na nasa labas lamang ng silid ko. Dahan-dahan akong bumaba ng katre at pinilit kong maglakad. Sinubukan ni Lola Tanya na pigilan ako. Ngunit gusto kong marinig mula kay Freddy ang mga nalaman ng aking lola tungkol sa lolo ko. Iniwan ko ang matanda sa loob ng kwarto habang umiiyak. Samantala paglabas ko naman ng pintuan ay nakita ko kagad si Freddy na nakaupo sa mahabang bangko sa harap ng lamesa. Nasa kusina siya at malayo ang tanaw sa labas. Bagya pa siyang nagulat nang bigla akong nagsalita. Freddy, pwede ba tayo mag-usap? Napatayo ang lalaki at humarap sa akin. Baka sa mukha niya ang pag-aalala nang makita ang sugat ko sa balikat. Pero nang makita niya na seryoso ang mukha ko habang nakatingin sa kanya, lumikot ang mga mata niya. Hindi siya makatingin sa akin. Sa halip ay mas lumapit pa ako sa kanya. Hinawakan ko ang mga kamay niya. Alam kong narinig mo mga pinag-usapan namin ni Lola. Kaya gusto kong malaman kung may katotohanan ba mga sinabi niya. Ikaw ang alam kong huli niyang nakausap kanina. Kaya alam ko na ikaw ang nagpatibay sa hinala ni Lola Tanya, tama ba? Oo, ako nga nagsabi kay Lola. Totoo na aswang ang pumatay kay Lolo Rodolfo dahil ako mismo ang nakakita at nag-asikaso sa bangkay niya. Yun ang totoong dahilan kung bakit pinilit ko si Lola Tanya na umuwi rito. Ayaw mo bang marinig kung paano siya namatay? Kung ano ang itsura niya nang makita ko siya? Oo, Freddy. Gusto kong malaman kung ano ang totoong nangyari kay Lolo para mas maintindihan ko kung bakit kailangan naming manatili rito. Bumalik sa pagkakaupo sa bangko si Freddy. Ako naman ay naupo sa tabi niya. Sa kanya sinagot ang tanong ko. Natagpuan ko siya na nagpapalutang-lutang sa palaisdaan niyo. Nung una ay nakala ko na nalunod lang siya. Pero nang kunin ko ang katawan niya, nagulat ako sa mga natuklasan ko. Wala na ang laman loob niya, wakwak ang dibdib niya, at halos hindi na siya makilala dahil sa ilang araw na pagkakalutang niya sa tubig. Diyos ko, ang lolo ko. Kawawa naman ang lolo ko. Parang nanikip ang dibdib ko ng mga oras na yon nang marinig ko ang mga sinabi ni Freddy. Masaganang luha ang umagos sa aking pisngi. Bigla kong naintindihan kung gaano kasakit at kahirap ang pinagdadaanan ng lola ko. Naramdaman ko ang paghawak ni Freddy sa balikat ko. Saka ako tumingin sa kanya habang may luha ang aking mga mata. Nakikiramay ako sa nangyari kay Lolo Rodolfo mo. Napamahal na rin siya sa akin dahil matagal ko siya nakasama. Pero alam mo, ang totoo niyan, nagipango na yung sospek ako sa pagkamatay niya. Ikinulong ako ng 2 araw, ngunit pinalabas din ako matapos mapatunayan na inosente ako. Idagdag pa na habang nasa kulungan ako ay muling naulit ang nangyari sa lolo mo. Dito rin sa palaisdaan niyo.
may isa na naman bangkay na tagpuan. Kaya simula nun ay naging palaisipan sa mga pulis at sa mga tao na nakatira rito kung bakit sa palaisdaan nyo madalas natatagpuan ang katawan ng mga biktima. Diyos ko, bakit sa palaisdaan pa namin? Ano bang meron sa palaisdaan? Hindi ko rin alam, Nera. Patuloy na kumukuha ng buhay ang palaisdaan nyo. Dahil doon, balak ng mga tao na ipasara ito. Kaya naman, napilitan akong sulatan na si Lola Tanya. Hindi ba nila sinusubukan na alisan ng tubig ang palaisdaan namin? Bakit naman nila gagawin yun eh? Wala si Lola Tanya. Hindi sila maaaring kumilos nang wala ang may-ari. Alam ba nila na merong aswang na darkula sa baryong ito? Paano kung sa palaisdaan lang namin niya tinatapon ng bangkay para hindi siya pagbintangan ng mga tao? Kahit alam ng mga tao na aswang ang may gawa nun, ang tanong tanggap ba yun sa batas? Walang maniniwala sa atin. Iisipin nila na gumagawa tayo ng kwento para pagtakpan ng krimen. Tsaka nakita mo naman, di ba? Tanging ang agimat lang ng Lola Tanya mo ang nakatalo sa halimaw kanina. Kaya yun ang dahilan kung bakit gustong manatili ni Lola mo sa palaisdaan na to. Tutulong ako kay Lola Tanya, Freddy. Bibigyan namin ng hustisya ang nangyari kay Lolo Rodolfo para mapatunayan na rin namin sa lahat na walang kinalaman ng palaisdaan namin sa pagkamatay ng mga biktima. Pero mapanganib, hindi biro ang mga aswang na makakalaban nyo ni Lola. Wala na akong pakialam, Freddy. Ang mahalaga ay hindi maipasara ang palaisdaan. Wala akong kaalam-alam na meron na palang mabigat na pinagdadaanan si Lola. Ngayon na lamang naging malinaw sa akin kung bakit gano'n na lamang ang tingin sa amin ng mga tao nang dumating kami rito ni Lola. Akala ko, kaya gano'n ang ikinigilos nila dahil bago lamang ako rito. Yung pala, marami nang namatay sa palaisdaan namin. Siguro iniisip nila na isinumpa ang palaisdaan namin. Tama ka. Iniisip nila na isinumpa ang palaisdaan nyo at may dala kayong kamalasan. Kailangan na may gawin ako. Kailangan mabago ang tingin sa amin ng mga tao rito. Isang malalim na buntong hininga ang narinig kong kumawala sa lalamunan ni Freddy. Mabuting tao ang binata dahil nararamdaman ko na tapat ang pagtulong niya sa amin ng lola ko. Kaya mabuti na lang na hindi masama ang tingin niya sa amin. Sa isang banda ay nakahinga ko ng maluwag dahil alam ko na merong matibay na dahilan si Lola Tanya para bumalik sa pagiging manunugis ng aswang. Nang matapos kami sa pag-uusap ni Freddy, ay nagpaalam na rin siya na umalis. Naiwan ako sa kusina na malalim ang iniisip. Maya-maya pa ay nagpasya na rin akong bumalik sa aking silid. Kaya nadatnan ko si Lola Tanya. Tulog na siya habang may luha sa mga mata. Kinumutan ko siya sa kainaplos ang buhok. Naiintindihan ko na po kung bakit sa kabila ng panganib ng lugar na ito ay mas pinili niyong bumalik para kay Lolo Rodolfo. Patawarin niyo po ako, Lola. Patawad. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko at napatitig sa 2 bote na hindi naibalik sa bag ko. Dinampot ko ang mga yon at sinipat sa liwanag ng gasera na sinindihan kanina ni Lola Tanya. Pagkatapos ay nilagyan ko ng gamot ang mga sugat ko sa likod. Nang mawala ang pananakit nun, ay biglang bumigat ang talukap ng aking mga mata at agad akong nakatulog. Kinabukasan ay nagising ako sa mahihinang yugyug ng kamay ni Lola Tanya sa balikat ko. Bumangon ako at nagmulat ng mga mata. Nakita ko si Lola Tanya na may dalang isang basong tubig at bagong paligo na siya. Iniabot sa akin ni Lola ang baso saka tumabi sa akin ng upo. Magpalit ka ng damit at pupunta tayo sa barangay para makiusap na huwag na nilang ituloy ang pagpapasara sa palaisdaan. Para malaman na rin nila na nandito na tayo. Kung ganun po, ay isasama niyo ako sa barangay hall? Oo, Dera. Kaya maghanda ka na at pupunta na tayo ron.
Naku, mapapasabak na naman po pala ako sa lakaran. Kaya lang, Lola, masakit pa po ang sugat ko sa balikat. Hindi ko po kaya maglakad ng malayo, Lola. Hindi naman malayo ang barangay dito, Apo. Hindi rin naman kita pwedeng iwan dito mag-isa. Sige na, maganda ka na. Hihintayin kita sa palaisdaan. Tumayo si Lola Tanya at lumabas ng silid ko. Ako naman ay nagpalit na ng damit at inayos ang sarili ko. Pagkatapos ay lumabas na ako ng aming bahay. Naglakad lang ako ng ilang minuto at natanaw ko na si Lola Tanya. Abala siya sa pagsaboy ng pagkain para sa mga isda. Nang makalapit ako sa kanya, saka lang siya tumigil sa pagpapakain sa mga isda. Lola, tayo na po. Para maaga po tayo makabalik sa mansyon. Medyo masakit pa rin po kasi ang sugat ko sa balikat eh. Tumingin lang siya sa akin. Pagkatapos ay dumukot siya sa bulsa at ibinigay niya sa akin ang isang uri ng kwintas. Tinanggap ko naman yun at sinipat ang palawit noon. Isuot mo yan at wag na wag mo nang iwawala. Yan ang mutya ng salabay na magbibigay proteksyon sa iyo para hindi na maulit ang mga nangyari kagabi. Kahit papano ay mababawasan niya ng sakit ng sugat mo. Hala, sige na. Isuot mo na nang makaalis na tayo. Agad ko yung isinuot sa leeg ko. Pagkatapos ay sinundan ko si Lola Tanya sa kanyang paglalakad. Tama ang sinabi ng aking lola na wala ang sakit ng sugat ko at kahit papano ay hindi ako nahirapan sa paglalakad. Pagkalipas ng ilang minuto, sa wakas ay narating namin ang gilid ng kalsada. Napansin ko na halos dikit-dikit ang mga bahay na naroon. Gawa ang mga yon sa kugon at kawayan. Sa likod naman ng mga bahay ay ang malawak na lawa. Hindi ko agad napansin na marami palang nakatirang tao roon. Lumabas ang mga tao sa kanilang bahay. Masama ang tingin nila sa amin. Ngunit binaliwala ko yun. Mas lalo kong pinakiramdaman ang kilos nila. Nag-alala ko na baka bigla kaming kuyugin ng mga tao dahil ang tingin nila sa amin ay may dala kaming kamalasan. Hindi ako bumitaw sa braso ni Lola. Ipinagpatuloy namin ang paglalakad hanggang sa makarating kami sa barangay hall. Nakita ko ang isang matandang lalaki na seryosong nakaupo sa harap ng lamesa habang abala sa pagbabasa sa hawak niyang papel. Magandang umaga sa iyo, Kapitan. Ako nga pala si Lola Tanya at kasama ko naman ang aking apo na si Nera. Ako naman po si Kapitan Eli. Ano po ba ang kailangan ninyo? Nabanggit kasi sa akin ni Freddy na balak mo raw ipasara ang palaisdaan ko. Yun ay dahil sa mga nangyari sa mga taong natatagpo ang patay doon. Ah, kayo po pala nagmamay-ari nun. Akala ko kasi sa Maynila na kayo maninirahan. Nasabi na pala ng anak ko sa inyo ang tungkol sa palaisdaan. Bueno, kayo naman po ay nandito na. Wala na pong dahilan para ipasara yun. Ngunit sa oras na merong mamatay ulit sa lugar na yon, kayo na po mananagot sa amin. Alam niyo po kasi, ang taong bayan ang nakiusap sa akin na kung maaari ay ipasara na yon. Pero kung tatanggapin naman po ninyo ang responsibilidad sa sinasabi ko sa inyo, ay pagbibigyan ko po kayo. Hindi ako makapaniwala. Natatay pala ni Freddy si Kapitan Eli. Wala namang kasing binabanggit sa akin ang binata. Sa pagkakataong yun, ay gusto ko sanang tumutol sa sinabi niyo ni Kapitan. Ngunit naunahan akong magsalita ni Lola. Alam ko naman kung ano ang inaalala mo, Kapitan. Kaya nakahanda ako sa responsibilidad na sinasabi mo. Bigla akong nag-alala sa sinabing yun ng aking lola. Tutol ako sa pagtanggap niya sa responsibilidad. Mahirap yun, lalo na kung buhay ng tao ang pinag-uusapan. Akma na sana akong magsasalita, ngunit hinawakan ni Lola ang aking kamay. Tumingin siya sa akin, para bang pinipigilan niya ako na wag makialam. Kaya naman, wala na akong nagawa,
kundi ang manahimik na lang sa isang tabi. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip ng aking lola. Basta nagtiwala na lamang ako sa desisyon niya. Nang matapos sila sa kanilang mga pinagkasunduan, ay umalis na rin kami sa lugar na yon. Walang gustong magsalita sa aming dalawa. Nakatungo lang ako ng mga sandaling yon dahil ayokong makita ang mga taong nakatingin na naman sa amin. Habang tinatahak namin ang daan pabalik sa palaisdaan, ay hindi na ako nakatiis. Kinausap ko na si Lola. Lola, wala po ba kayong balak na ipaliwanag sa akin ang pagpayag niyo po sa kondisyon ni Kapitan Eli? Para ano pa? Para pigilan ako sa gusto kong mangyari. Talagang hindi po ako sumasang-ayon sa gusto niyo, Lola. Dahil ang kaligtasan niyo po ang inaalala ko. Paano? Kung meron na namang mamatay sa palaisdaan, sino po mananagot? Hindi po ba't kayo? Nera, Apo. Alam ko naman na alam mo na ang tungkol sa totoong nangyari kay Rodolfo, hindi ba? Dahil hindi ka nagulat kanina at alam ko rin na si Freddy ang nagsabi sa iyo. Pero bakit hindi mo ako naiintindihan? Tumigil si Lola Tanya sa paglalakad sa tapat ng palaisdaan at ibinaling ang paningin sa akin. Sana, maunawaan mo kung bakit ko ito ginagawa. Masama ang loob ko sa nangyari sa lolo mo. Mas matatanggap ko sana kung namatay na lang siya sa sakit. Pero Apo, pinatay ang lolo mo ng isang aswang. At habang nabubuhay ako, hindi ako titigil hanggat hindi ko nakakabit ang hustisyang nararapat para sa kanya. Kung kinakailangan na bumalik ako sa pagiging manunugis ng aswang ay gagawin ko. Mapigilan ko lang ang paggasik ng lagim ng mga aswang. Pero, ano po ang kaugnayan ng palaisdaan sa pagtanggap niyo ng kondisyon ni Kapitan? Para ipakita sa aswang na hindi niya ako masisira sa mga tao. Naniniwala ako na ginagawa niyang tapunan ng patay ang palaisdaan para siraan ako sa paningin ng mga tao. Kutob ko, may dahilan kung bakit niya ako ginugulo. Kaya lalaban ako siya. Nakahanda ako sa paghaharap namin ng aswang na pumatay sa lolo mo. Bumakas ang galit sa muka ni Lola Tanya. Kitang-kita ko ang pagnanais niya na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng lolo ko. Pagkatapos niyang sabihin yun, iniwan niya ako sa tapat ng palaisdaan. Nahabol ko na lang siya ng tanaw hanggang sa pagpasok niya sa loob ng mansyon. Pagkatapos kong makapag-isip, ay naglakad na rin ako papunta sa bahay. Dumiretso na lamang ako sa silid ko. Humiga ako sa katre habang nakatingin sa bubong. Dala ng pagod ay agad akong nakatulog. Napabalikwas ako ng bangon nang marinig ko ang kalampag ng mga kalderong nahulog sa sementadong sahig. Napatingin ako sa nakabukas na bintana. Madilim na ang paligid. Hindi ako ginising ni Lola para mananghalian. Masama yata ang loob niya sa mga nasabi ko kanina. Dahan-dahan akong bumaba sa katre at naglakad palapit sa pintuan ng aking silid. Binuksan ko ang pinto at tumambad sa aking paningin ang madilim na kusina. Walang sindi ang gasera, kaya hindi malinaw sa akin kung ano ang narinig kong ingay kanina. Ngunit wala naman akong nararamdaman na pag-iinit sa palawit ng kwintas ko. Kaya dahan-dahan akong naglakad papalapit sa kalan. Maya-maya pa ay muling naulit ang ingay na parabang hindi ako nag-iisa sa loob ng kusina. Kaya naisip ko na tawagin si Lola. Lola Tanya, ikaw ba yan? Bakit hindi niyo bubuksan ang gasera? Ngunit wala akong natanggap na tugon mula kay Lola. Sa halip, isang nakakakilabot na pag-angil ang narinig ko. Kasunod ng mabahong singaw mula sa kusina. Ang pinagtataka ko lang
Nang mga sandaling yon, ay wala akong maramdaman sa pag-iinit sa suot kong agimat. Kaya mas lalo kong nilakasan ang pagtawag ko. Lola Tanya? Nasaan ka? Lola? Kasabay ng pagsigaw ko, ang mga daing sa sahig mula sa boses ng lola ko. Bumundol ang kaba sa aking dibdib. Napaupo ako at sinubukan kong kapain ang sahig. Naisip ko na baka ang ingay na naririnig ko ay nanggagaling sa bumagsak na si Lola Tanya. Bigla ang pagsalakay ng takot ko. Mas tumindi ang naaamoy kong malangsa. Nagsimulang manginig ang mga tuhod ko. Lola, sumagot ka! Nasaan ka, Lola? Hindi po kita makita! Yumuko ako at pinagpatuloy ang pagkapa sa sahig. Pero bigla na lang na may tumamang kamao sa mukha ko. Bumagsak akong pasadsad sa sementadong sahig. Dahil doon ay natitiyak ko na meron na ibang nilalang ang nakapasok sa bahay namin at nasa panganib ang lola ko. Kahit wala akong nakikita, ay sinubukan kong iwas-iwas ang kamao ko. Pilit kong inaabot ang kalaban na sumuntok sa akin. Maya-maya pa ay biglang lumiwanag ang suot kong mutya. Kahit papano ay nakatulong yun upang makita ko ang paligid. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Lola. Nakahando sa isa sahig. Meron siyang dugo sa noo. May kalmot din siya sa dibdib at nawawala ang suot niyang agimat. Agad akong lumapit at inilinga ang paningin sa paligid. Ngunit wala akong makitang ibang nilalang na naroon. Lola, ano nangyari? Sino po may gawa nito sa inyo? Nandito siya. Nandito siya, apo. Lola, lakasan niyo po ang boses niyo. Hindi ko po kayo marinig. Ngunit nawalan na ng malay si Lola Tanya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ng mga sandaling yon dahil nag-aalala ko at naguguluhan sa mga nangyayari. Pinilit kong buhatin si Lola, ngunit bigla akong natigilan nang makita ang nilalang na nakatayo sa harapan ko. Halos manlaki ang mga mata ko nang makita ang isang nakakatakot na nilalang. Kulay berde ang kanyang balat, makintab na parabang basa. Kulay pula ang mga mata. Wala itong ilong, ngunit may pangil sa bibig na may bahid pa ng dugo. Nakadagdag sa takot ko ang dalawa niyang matulis na sungay. Napatayo ako at umasa sa liwanag ng suot kong mutya. Hayop ka! Sinaktan mo ang lola ko! Magbabayad ka! Magbabayad. Ang lola mo ang may utang sa akin. Binatay niya ang pamilya ko. Naniningil lang naman ako ng pautang. Wala akong alam sa mga pinagsasasabi mo. Bumalik ka sa impyernong pinanggalingan mo! Hindi ako babalik sa impyerno nang hindi kasama ang lola mo. Nagbalik ako para maghiganti. Uubusin ko ang mga lahi ninyo. Hindi! Hindi mo makukuha ang mga gusto mo. Kung meron man na dapat mamatay dito, walang iba kundi ikaw. Dahil kampong ka ng kadiliman, kampong ka ni Satanas. Kung ano man ang pagkakautang ni Lola sa'yo, sapat ng kabayaran ang ginawa mong pagpatay sa lolo ko, hayop ka! Hindi ka pa nasiyahan. Nandamay ka pa ng mga taong walang kalaban-laban. Nagkakamali ka. Lahat sila may kasalanan. Dahil sila ang ipinagtanggol ng lola mo. Kaya sa naging manunugis doon, isa ako sa naging biktima ng kasamaan niya. Kaya naririto ko para iparamdam sa kanya kung paano mawalan ng mahal sa buhay, kagaya ng ginawa niya sa pamilya ko. Pwes, magdadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko. Talagang dadaan ako sa bangkay mo dahil papatay kita. Ibibigay ko sa'yo ang laban na hinahanap mo.
Biglang naglaho ang nilalang sa harapan ko. Natakot ako dahil hindi ko pa alam kung paano gamitin ang mutya na suot ko. May kakayahan ng aswang na maglaho at agad na magpapakita upang umatake. Kaya nang muli siyang magpakita sa harapan ko, ay hindi ko na naiwasan ang pagtama ng kamao niya sa tiyan ko. Gumanti ako ng suntok sa mukha niya, ngunit naiwasan niya yon. Muli siyang gumanti ng suntok sa akin at sa pagkakataon na yon ay tinamaan niya na ako sa dibdib. Bumagsak ako sa sahig sa tabi ni Lola. Nagtataka lamang ako kung bakit natalo ng aswang si Lola, gayong may suot siyang agimat. Maya-maya pa ay muling umalingaw-ngaw ang boses ng aswang. Walang laban sa akin ang mga agimat ninyo. Dahil para sa akin, ako ang pinakamalakas. Kaya hanggat hindi ko kayo napapatay, uubusin ko ang lahat ng mga tao rito. Dahil sa sinabing yun ng aswang, bumundol ang kaba sa aking dibdib. Inipon ko ang lahat ng lakas ko na nagpatindi sa liwanag na lumalabas sa mutya ng salabay. Bumangon ako. Agad akong sumugod sa aswang. Inatake ko siya ng suntok at sipa na tumama sa katawan niya. Sa lakas ng epekto ng kapangyarihan ko, bumalandar siya sa dingding ng pinto at nasira yon. Kahit na anong mangyari, ay hindi ko hahayaan na magtagumpay ka sa mga binabalak mo. Lalabanan kita. Kabilang ka na rin sa mga pahihirapan ko. Ikaw ang pahihirapan ko, hayop ka. Pinatay mo ang lolo ko at sinaktan mo naman ang lola ko. Kaya humanda ka dahil papatayin kita. Lalapitan ko sana ang aswang nang bigla siyang naglaho sa paningin ko. Sinubukan kong manatili sa kinatatayuan ko at pinakiramdaman ang paligid ko. Ngunit wala na akong naramdaman na presensya mula sa pesteng aswang. Sinulyapan ko si Lola Tanya at walang kahirap-hirap na binuhat ko siya papasok sa loob ng silid ko. Binuksan ko ang gasera, saka inihanda ang mga gamot. Pagkatapos kong gamutin ang sugat ng aking lola, binindehan ko pa yon ng malinis na tela, saka naupo sa tabi niya. Malakas ang nilalang na umatake sa atin, Lola. Kaya natalo niya ang agimat mo. Dahil sa pagiging manunugis mo ng aswang noon, naghihiganti na ang pamilya na napatay mo. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko ng mga sandaling yon. Nag-aalala ako sa banta ng aswang kanina, kaya naisip kong lumabas para hanapin ang aswang. Isinara ko munang mabuti ang mga bintana at pinto para masiguro na ligtas ang aking lola. Pagkatapos namati ako na hindi basta makakapasok ang aswang sa loob ng aking silid, lumabas na ako ng mansyon. Naglakad ako ng dahan-dahan, palapit sa palaisdaan. Pagkarating ko sa tapat ng palaisdaan, ay naging alerto ako sa paligid. Alam ko na may dadalhin na bangkayang aswang na yon at itatapon na naman sa palaisdaan namin. At hindi ako nagkamali. Isang patay na baboy ramunga ang inihagis ng aswang sa tubig. Natuklasan ko na bukod sa kakayahan niyang maglaho, ay kaya rin niyang lumipad dahil sa malapaniki niyang pakpak. Bumaba ang aswang sa harapan ko at nakangising nakalantad ang kanyang malalagaring mga ngipin. Naglaho ang pakpak niya sa likod at nagsalita. Umpisa pa lang yan. Hayop pa lang ang pinapatay ko. Ngunit kapag nagmatigas pa kayo maglola, kayo na ang sunod na lulutang sa palaisdaan na yan. Gusto ko na makita niya ang pagkamatay mo. Nang malaman niya kung gaano kasakit, kung paanong mawalan ng mahal sa buhay. Pero kung nagmamadali ka na sa kamatayan mo, ay pagbibigyan kita. Kung inaakala mo na matatakot ako sa'yo, nagkakamali kang demonyo ka.
Pumapatay ng taong pamilya mo. Kaya sila pinatay ng lola ko. Kaya wala kang karapatan na magigante. Dahil kampon ka ng kadiliman. Kahit anong mangyari, pipigilan kita. Sige, subukan mo kung kaya mo kong pigilan. Umatake sa akin ang aswang ng kalmot, sipa at suntok na agad ko namang naiwasan. Gumanti ako sa kanya ng pagsuntok sa likod, kaya bumagsak siya sa lupa. Nang tumayo ang aswang, ay muling tumubo ang kanyang mga pakpak. Sinubukan niya akong dagitin, ngunit nakaiwas ako. Sa muling pagharap namin, ay bigla kong naramdaman ang paninigas ng aking mga binti. Pakiramdam ko, hindi ko maigalaw ang aking mga kamay ng sandaling yon. Ginamit niya ang malakas na hipnotismo para hindi ako makalaban sa kanya. Nang mga sandaling yon, ay nakaramdam na ako ng labis na takot. Lalo na nang dahan-dahan siyang humahakbang papalapit sa aking kinaroroonan. Sinabi ko naman sa iyo na hindi mo ko kaya. Kung ang lola mo nga ay madali kong natalo kahit may agimat pa siya, ikaw pa kaya na bago lamang sa paggamit ng mutya? Gusto mo bang magkwento muna ako sa'yo habang pinapatay ko ang lolo mo nun? Hayop ka! Papatayin kita! Papatayin talaga kita! Pakawalan mo ako dito! Pakawalan mo ako! Huwag ka munang magsalita. Hindi mo maririnig ang mga ikikwento ko sa'yo kapag maingay ka. Alam mo ba, unti-unti ko lang naman pinatay ang lolo mo noon. Ganito rin, kagaya ng nangyayari sa'yo ngayon. Ang buong akala niya siguro ay mahina ako. Pakawalan mo ako, hayop ka! Lumaban ka ng patas! Patas naman akong lumaban Ayaw mo bang marinig ang kwento ko? Kung paano kong pinahirapan si Rodolfo? Kung paano kong hinugot ang laman loob niya sa loob ng kanyang tiyan? Pagkatapos, ipinatikim ko sa kanya ang lasa nun para naman patas para sa kanya. At siyempre, sinaluan ko siya nang hindi naman siya malungkot. Sigaw siya ng sigaw noon. Tinatawag niya ang pangalan ng magaling mong lola. Hayop ka! Halimaw ka! Papatayin kita! Sige, lakasan mo pa ang boses mo. Nagganahan naman ako habang nagkikwento. Alam mo bang, merong isang tao na sinubukan na tulungan siya. Ayon, nauna tuloy sa amo niya. At siyempre, ipinainom ko sa lolo mo ang dugo ng pakialamerong yon. Sayang, walang nakakaalam na patay na ang tapat niyang tauhan. Sinong tauhan na tinutukoy mo? Sino? Hulaan mo para masaya. Ano? Itutuloy ko ba ang pagkikwento? Alam mo, natatawa ako sa lolo mo Kahit hirap na siyang huminga, pinagmumumura pa rin niya ako. Pinagbabantaan niya ako. Alam mo ba kung anong sumunod na nangyari? Ayon, wilakwak ko dibdib niya. Kaya yun, maaga siyang nagbiyahe papuntang impyerno. Nang marinig ko ang kwento ng aswang, parang ako ang nasaktan sa nangyari kay Lolo Rodolfo. Nagpumiglas ako at pilit na kumawala sa malakas na puwersang pumipigil sa katawan ko. Maya-maya pa, ay biglang bumagsak ang aswang. May nakabaon na palaso sa dibdib niya. Sinundan ko ang pinagmulan ng palaso. Nakita ko si Lola Tanya. Nakatayo siya. Nakataas ang kamay na may hawak pa na pana. Kumislap ang suot na agimat ng lola ko. Indikasyong humihilom na ang sugat niya. Kaya naman, nawala ang malakas na puwersang pumipigil sa aking katawan. Dala ng labis kong galit, inatake ko kagad ng suntok ang aswang na nakahiga sa lupa. Pinutol ko ang palaso sa dibdib niya at paulit-ulit ko yung isinaksak sa katawan niya. Pero nagawa pa rin niyang maglaho
At kahit wala na ang nilalang sa harapan ko, paulit-ulit ko pa rin sinuntok ang lupa. Pinigilan naman ako ni Lola Tanya. Apo, tama na! Tama na, Apo! Dumudugo na ang kamay mo, itigil mo na yan! Lola, ang hina ko. Hindi ko siya napatay. Alam ko na po ang ginawa ng aswang na yung kay Lolo Rodolfo. Kaawa-awa naman po si Lolo. Pinahirapan siya ng halimaw na yon. Hayop ang halimaw na yun, Lola. Napakahina ko. Mahina ko. Inutil. Walang kwenta. Niyakap ako ng maigpit ni Lola Tanya habang umiiyak. Kahit na anong gawin ko, hindi na mawala sa isip ko ang ginawa ng aswang kay Lolo. Tahan na, Apo, tahan na. Paghahandaan na natin ang pagbabalik niya. Sisiguraduhin ko na hindi na siya makakatakas. Lola, naghihiganti siya sa inyo. Pinatay mo raw ang kanyang pamilya. Kaya iniisa-isa niya ang pamilya niyo. Kaya po ba, pilit niyo akong sinasanay na gumamit ng mga sandata at agimat? Dahil ang totoo, siya talaga ang pinaghahandaan niyo. Oo, Nera. Ngunit hindi ako nagsisisi. Maraming buhay ang naisalba ko noon. Alagad sila ng kadiliman na nag-aasik ng lagim. Dapat lang sa kanila ang mamatay. Pero paano po ang buhay na nawala? Ang buhay na nadadamay po ng dahil po sa inyo. Apo, kasama na sila sa ipaglalaban ko. Malinaw na po sa akin kung ano ang sinasabi ng hayop na yon. Kung hindi po ako nagkakamali, sinisiraan ka niya sa mga tao para itakwil ka. Tutulong po ako sa inyo, Lola. Ako po mismo ang papatay sa kanya. Nang kumalma na ang nararamdaman kong galit, ay inalalayan ako ni Lola Tanya. Kinuha niya ang pana na inilapag niya sa lupa. Pagkatapos ay sabay kaming naglakad pabalik sa bahay. Pagpasok namin sa loob ng mansyon, ay nagsindi kami ng gasera. Isinarado ng aking lola ang pintuan at mga bintana. Pagkatapos ay naupo siya sa tabi ko. Lola, ano po bang nangyari sa inyo kanina? Paano po kayo natalo ng aswang na yon? Hindi po ba't may suot po kayong agimat? Kutob ko, Apo. Kanina pa siyang nagbabatsyag sa atin at sinamantala niya ang pagkakataon na hindi ko siya nararamdaman. Magmula na dumating tayo sa baryo na to, ngayon lang nawala ang mga palatandaan sa agimat ko. Hindi ko siya naramdaman, kaya hindi ko siya napaghandaan. Sa tingin ko, ginamitan niya ako ng itim na mahika para mapigilan ang mga senyales na lalabas sa agimat ko. Kailangan natin mag-ingat dahil kaya niyang kontrahin ang kapangyarihan natin. Baka nakakalapit na pala siya sa atin nang hindi natin namamalayan. Kung sa bagay, kahit po ako, nahirapan po ako sa kanya. Wala po akong magawa para labanan siya. Makakaya mo siyang labanan na po. Natalo ka lang kanina dahil hindi mo pa alam kung paano gagamitin ang mutya na sa labay. Yan ang tatalo sa itim na kapangyarihan ng aswang na Darkula. Kaya magsasanay tayo sa paggamit mo ng pana at mutya. Hindi na maaaring maulit ang nangyari kanina, Apo. Dahil baka hindi na tayo makaligtas sa kanya. Sa pagkakataon na yon, ay naramdaman ko ang kakaibang tensyon. Nag-alala ko na baka sa muling paghaharap namin ng aswang na Darkula ay mabigo na ako at mamatay sa kamay niya. Kinabukasan ay maaga akong lumabas ng bahay. Nakita ko si Lola Tanya. Nakaharap siya sa mga lata na nakatali sa sanga ng puno. Hawak niya ang pana at sinusubukan na itutok yon sa mga lata. Nang makita niya ako, ay ibinigay yon sa akin ni Lola. Pagkatapos ay umatras at itinuro ang mga lata. Sige, tignan natin. Patamaan mo ang mga lata na yan, Apo. Gawin mo ng buong maghapon hanggat hindi mo napapabagsak ang mga yan. Pero Lola, hindi naman po ako marunong gumamit nito eh.
Kaya nga tinuturuan kita. Dahil hindi sa lahat ng oras ay kasama mo ko. Kaya pag-aralan mo na ipagtanggol ang sarili mo. Wala na akong nagawa. Ng mga sandaling yon, tinanggap ko na ang pana at binalahan ko yon ng palaso. Itinutok ko ang pana sa mga lata na nakasabit sa sanga. Dahil malakas ang hangin, hindi ko yun tinamaan. Ilang beses pa ako nagpakawala ng palaso, ngunit kahit isa ay wala akong tinamaan sa lata. Kaya naman, lumapit na si Lola sa akin at siya na mismo ang gumamit ng pana. Ipinakita niya sa akin kung paanong patamaan ang mga lata. Nanlaki ang mga mata ko dahil tumagos ang palaso sa lata at tumama pa yon. Sa kasunod nito, nakangiti naman si Lola nang muli siyang tumingin sa akin. Lola, ang galing nyo. Paano pong nangyari yun? Paano niyo po nagawa yun, Lola? Magagawa mo rin yon. Basta focus ka lang at patibayin mo ang dalawang braso mo. Huwag mong isipin na merong hangin. Ang isipin mo ay kung paano mo tatamaan ng mga lata. Hala, sige. Ikaw naman ang pumala sa mga lata. Subukan mo. Muling ibinigay ni Lola Tanya ang pana sa akin. Pagkatapos ay hinawakan ko yon ng maigpit. Itinaas ko ang kamay ko at sinunod ang sinabi sa akin ni Lola. Sinipat ko ang lata. Halos hindi ako humihinga ng mga oras na yon. Nang matiyak ko na sakto na ang posisyon ng pana ko, agad kong pinakawalan ang palaso. Nagulat ako nang tamaan ko ang lata. Sa lakas ng pagtama ng palaso sa lata, ay nahulog yun sa lupa. Hindi na tuloy maitago ni Lola ang labis na tuwa. Mahusay! Mahusay, apo! Nasa pulbo! Madali ka naman palang batuto. Nakakatuwa naman po, Lola Tanya. Hindi ko po akalain na magagawa ko po kagad patamaan ng lata. Alam kong magagawa mo, apo. Sige na, magsanay ka pa ng gusto. Ituloy mo lang ang ginagawa mo at ako naman magpapakain muna ako ng mga isda. Nang makaalis na si Lola Tanya sa harapan ko, ay muli akong nagsanay sa paghawak ng pana. Tumagal yon ng halos 1 oras. Dahil sa pagsisikap ko na matuto, ay nagawa kong maubos ang mga lata nang walang kahirap-hirap. Sa labis na kaligayahan na aking nararamdaman, ay sumunod ako kay Lola sa palaisdaan. Balak ko sanang ibalita sa kanya na nagawa ko na ang ipinag-uutos niya. Ngunit bigla akong natigilan mula sa aking kinatatayuan. Tanaw ko kasi na nag-uusap sina Lola, si Kapitan at si Freddy. Para bang seryoso sila sa kanilang mga pinag-uusapan. Pagkalipas ng ilang sandali, ay hindi na ako nakatiis. Agad akong lumapit sa kanila at naabutan ko na nagsasalita si Kapitan Eli. Kahapon ko lang nalaman, Lola Tanya, na merong mga aswang na gumagala sa lugar natin. Ipinagtapat na sa akin ng anak ko si Freddy ang tungkol sa aswang na pumatay kay Tatay Rodolfo. Nabanggit rin niya sa akin na dati kayo manunugis ng mga aswang. Gusto ko po sana na hingi ng tulong nyo. Balak po sana namin na isama kayo sa pagroronda sa gubat. Malaking bagay po kasi kapag merong nakakaalam sa galaw ng mga aswang. Pwede naman sana, Kapitan, na sumama sa inyo. Kaya lang matanda na ako at mahina na ang katawan. Baka hindi ako tumagal sa paglalakad at maging sagabal pa ako sa inyo. Tay, tama naman po sinabi ni Lola Tanya. Baka mapahamak siya kung isasama pa natin siya. Ako po. Ako na lang po ang sasama, imbis po na si Lola Tanya. Ako po ang tutulong sa inyo, Kapitan Eli. Teka, sigurado ka ba, Hanera? Sigurado po ako, Kapitan Eli. Matutulungan ko po kayo at malalaman po ang galaw ng mga aswang. Gagawin ko po ito para sa katarungan sa pagkamatay po ng lolo ko. Isa pa, tinuruan naman po ako ni Lola sa pakikipaglaban Kaya
Hindi po ako magiging pabigat sa inyo. Pinapangako ko po yan. Abay, ganun ba? Mabuti naman kung ganun. Pero Nera, baka hindi mo alam kung anong panganib ang haharapin natin sa gubat. Pagroronda ang tawag sa gagawin natin. Sigurado ka ba na kaya mo? Oo naman, Freddy. Bakit hindi? Kung kaya niyo mga lalaki, aba, di hamak naman na kaya rin namin mga babae. Kung kailan desisyon mo, Apo, sige, susuporta kita. May tiwala ako sa kakayahan mo. Teka, nagawa mo na ba ang ipinapagawa ko sa iyo kanina? Opo, Lola, tapos na po. Napabagsak ko na po lahat ng mga lata. Sapul po lahat. Magaling, Apo. Magaling ka talaga. Salamat naman at nagawa mo na maayos. Ikaw naman, Freddy. Ikaw na ang bahala sa apo ko. Huwag mo siya susubukin. Napigilan. Matigas ang ulo ng batang yan. Kaya, suportahan na lang natin siya. Opo, Lola. Wala naman po akong magagawa eh. Makakaasa po kayo. Naiingatan ko po siya. Kailan ba tayo magsisimula sa pagroronda, ha, Freddy? Kung pwede sana, kahit mamayang gabi na, Nera. Dadaanan ka na lang namin dito ni Freddy. O paano, Lola Tanya? Aalis na po kami. Maraming salamat po sa pakikiisa nyo. Pasensya na rin po kayo sa abala. Wala yung kapitan. Sige na. Salamat din po sa inyo. Mag-iingat po kayo. Nang makaalis ang mag-ama, ay isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng aking lola. Nakatayo kami habang nakatingin sa palaisdaan. Para akong nakahinga ng maluwag dahil sa wakas, alam ko na meron na kaming makakatulong sa pagtugis sa mga aswang. Pagkatapos ng tagpong yun, ay umalis na kami sa tapat ng palaisdaan. Pagsapit ng gabi, ay dumating na nga sina Kapitan Eli at Freddy. 18 mga lalaki ang kasama ko at 2 babae. May mga hawak silang sulo, sibat, itak, at ako naman ay may bitbit na pana at punyal na nakatali sa hita ko. Handang-handa na ang lahat sa aming pagroronda. Mga kasama, makinig kayo lahat. Handa na ba kayo? Kahit na anong mangyari, ay sikapin natin na maging ligtas at makauwi sa mga pamilya natin ng buhay. Kapag nasa gubat na tayo, ay hindi tayo maghihiwa-hiwalay. Para sa oras sa salakayin tayo ng mga aswang, ay malalabanan natin sila. Kayang-kaya natin tapatan ang kanilang puwersa. Tayo na mga kasama. Isa-isang sumang-ayon ang mga kasama namin. Ako naman ay nanatiling walang imik sa tabi ni Freddy. Kabado ako ng mga oras na yon at pinagpapawisan ng malamig at malapot ang aking noo. Lalo na nang magsimula na kaming maglakad papasok sa kagubatan. Pagbungad pa lang ng aming mga sulok ay kumalat kagad ang liwanag sa kakawihan. Nabulabog namin ang mga hayop na nakatira doon. At dahil sa aming ilaw, ay biglang nakaramdam ang pangkat namin ng kaluskos sa paligid. Uminit din ang suot kong agimat. Pagkatapos, ay malakas na sumigaw si Freddy habang nakatutok ang sibat niya sa madilim na bahagi ng kakawihan. Mga kasama, nariyan ang mga kalaban! Alerto kayo! Dahil sa sinabing yun ni Freddy, naging alerto kami sa aming paligid. Mabilis ang paglinga namin sa unahan at hulihan ng aming daan. Saka ko lang napansin na parabang kulang na kami ng 2 miyembro. Teka, sandali lang po, Kapitan. Para pong nawawala po ang 2 babae na kasama natin, ah. Nang mapansin ni Kapitan Eli na nawawala nga ang 2 babae na kasama namin, napamura siya at mas lalong bumilis ang paglinga sa paligid habang itinututok ang sulo sa unahan ng daan. Anak ng putya, oo! Bakit walang nakapansin sa inyo na wala na ang 2 babaeng kasama natin?
Ano ba kasing ginagawa nyo? Maging alerto kayo! Kahit ako ay aminadong hindi ko rin yun napansin. Masyado kaming nalibang sa paglalakad. Sinubukan ni Kapitan na tawagin ang pangalan ng dalawang babae dahil baka naligaw lamang ang mga ito. Ngunit ang narinig namin ay ang pag-angil sa paligid. Maya-maya pa ay lumitaw sa harapan namin ang maraming aswang na darkula. Doon na kami nagsimulang magkagulo. Natakot ang mga kasama ko dahil hindi nila inaasahan na magpapakita sa amin ang ganong karaming mga aswang. Itinaas ko ang aking pana at sunod-sunod na nagpakawala ako ng palaso sa ere. Tinamaan ko ang mga aswang na darkula at bumagsak ang mga yon sa lupa habang nagkikikisay ang katawan nila. Nera! Nera, sa likod mo! Ngunit huli na para tamaan ko ng palaso ang umaatake sa akin na aswang. Dinagit ako ng aswang at inilipad ako sa impapawid. Nabitiwan ko ang hawak kong pana. Pero dahil sa suot kong mutya ng salabay, napaso ang aswang at nabitiwan din niya ako. Naramdaman ko ang pagtama ng katawan ko sa sanga ng puno. Ngunit nakakapit ako kaya hindi ako tuluyang bumagsak sa lupa. Mabilis akong bumaba sa puno at ginamit ang punyal na nasa hita ko. Agad kong sinalubong ang mga kalaban at nilaslas ang kanilang mga leeg. Bumagsak ang mga yon sa lupa habang bumubula ang sariling bibig. Lumilitaw ang malaasidong epekto ng aking kapangyarihan sa katawan nila hanggang sa tuluyan silang masunog at maging abo. Sa paglingon ko sa mga kasama ko, marami sa kanila ang nasugatan. Kaya naman, lumapit ako sa kanila at ako naman ang humarap sa mga aswang. Hoy! Ako ang harapin nyo! Mga impaktong buwang kayo! Nagpasirko-sirko ako sa ere, papalapit sa mga kalaban ko. Bawat aswang na tamaan ng sandata ko ay bumabagsak ang mga yon sa lupa hanggang sa masunog ang katawan at tangayin ang abo ng hangin. Sa pagtayo ko para kumustahin ang mga kasama ko, napansin ko na nawawala sina Kapitan Eli at Freddy. Freddy! Freddy! Kapitan Eli! Nasaan po kayo? Sumagot kayo! Biglang bumundol ang kaba sa dibdib ko. Maya-maya pa ay nilapitan ko ang lalaking sugatan. Tinanong ko siya at sinabi niya sa akin na umalis daw ang mag-ama. Biglang lumiwanag ang suot kong mutya. Palatandaan yon ng isang panganib at babala. Iniwan ko ang mga kasama ko dahil iba ang kutob ko. Bigla kong naalala si Lola. Wala siyang kasama sa mansyon ng mga sandaling yon. Hindi ko alam kung bakit bigla akong kinabahan. Kaya malalaki ang hakbang ng mga paa ko na tinaak ang daan pabalik sa palaisdaan. Diyos ko! Diyos ko, sana po nagkakamali lang ako. Hindi maaari. Huwag niyo pong pababayaan ang lola ko, Panginoon ko. Nakikiusap po ako sa inyo. Lahat ng kaba na nararamdaman ko ng mga oras na yon ay mas lalong nagbigay sa akin ng matinding pagsisikap na makarating kagad sa mansyon sa palaisdaan. Pagkalipas ng ilang minutong pagtakbo, ay narating ko na kagad ang kinaroroonan ng palaisdaan at hindi nga ako nagkamali sa babalang ipinaramdam sa akin ng aking mutya ng salabay. Nakita ko na pinagtutulungan ni na Kapitan Eli at Freddy si Lola Tanya. Hoy! Ano ginagawa niyo kay Lola Tanya? Akala niyo ba magtatagumpay kayo sa binabalak niyo? Tay, alam niyo na tungkol sa atin. Nawala na ang bisa ng itim na maika sa agimat niya. Kahit na bisto niya tayo, anak, hindi ko hahayaan na mabuhay siya. Sige na, patayin mo na siya! Pakawalan niyo si Lola! Bakit niyo siya sinasaktan? Pakawalan niyo siya!
Hindi pa rin ba malinaw sa'yo ang lahat, Nera? O nagtatanga-tangahan ka lang? Pinaghandaan namin ang pagbabalik ninyo. Matagal ng patay ang may-ari ng mukha namin. Kaya madali lang sa amin ang mahulog kayo sa patibong namin. Ang bilis nung magtiwala. Wala kayong kaalam-alam na may bisa ng itim na mahika ang mga agimat nyo para hindi nyo kami maramdaman. Pero ngayon, na natuklasan mo na ang pagkatao namin, wala nang dahilan para magtago. Mula sa harapan ko ay biglang nagbago ang anyo nila. Naging isang aswang na Darkula at si Freddy pala ay ang aswang na nanloob sa amin sa mansyon. Hindi na ako nagdalawang isip. Ginamit ko ang kapangyarihan ko para labanan ang dalawang aswang. Si Lola Tanya naman ay hinarap si Kapitan Eli. Ako naman ay kay Freddy. Nagpambuno kami. Kapangyarihan namin laban sa kapangyarihan nila. Sa una ay nahirapan ako dahil malakas ang kapangyarihang itim. Muntik mo na akong maisahan, Freddy. Hindi ko hahayaan na magtagumpay ka sa mga plano mo. Demonyo ka pala! Hindi ko rin naman nahahayaan na magtagumpay ka. Dumating na ang paniningil namin ng tatay ko. Kaya naman, magbayad na kayo! Agad akong ginamitan ni Freddy ng kanyang itim na kapangyarihan para hindi ako makagalaw. Ngunit ginamit ko ang mutya ng salabay upang makontra naman ang kapangyarihan niyang pinakawalan. Lumitaw ang liwanag mula sa mutya at bumalot yon sa buo kong katawan. Pumikit ako at inusal ang isang orasyon na itinuro sa akin noon ni Lola Tanya. Unti-unting lumakas ang liwanag na bumabalot sa aking katawan. Dahil sa epekto ng aking mutya, tumalsik si Freddy at pasadsad na bumagsak sa lupa. Nilapitan ko siya at dahil sa matinding galit na nararamdaman ko para sa kanya, hinubad ko ang aking mutya at isinuot yun sa kanyang leeg. Kitang-kita ko kung paano ang pagkikisay ng kanyang katawan habang sinusubukan niyang tanggalin ang kwintas na mutya. Mula sa aking harapan, natunaw siya at nasunog ang katawan hanggang sa maging abo at tangayin ng hangin. Nakita ni Kapitan Eli ang ginawa ko sa anak niya. Hindi maaari. Anong ginawa mo sa anak ko, Nera? Papatayin kitang hayop ka. Papatayin kita. Pero bago yon, uunahin ko muna ang matandang ito. Tinakal ni Kapitan Eli ang lola ko. Umangat ang paa ng aking lola sa lupa. Ngunit sa kabila ng hirap na nararamdaman niya, sinubukan niya pa ring ituro ang pana. Nera, apo ko! Taputin mo ang pana, bilisan mo! Patabaan mo siya sa ulo! Magmadali ka, apo! Nakita kong nasira ang agimat ni Lola, kaya wala siyang lakas para lumaban sa aswang na si Kapitan Eli. Wala nang ibang paraan. Dinampot ko ang pana sa lupa. Itinaas ko yun at itinutok ang palaso sa muka mismo ng kalaban, direkta sa ulo nito. 2 beses kong pinakawalan ang palaso. Bumaon ang mga yon sa mata at ilong ng aswang. Nabitiwan niya ang leeg ng lola ko. Pagkatapos ay binitiwan ko ang pana at kinuhang muli ang mutya ng salabay sa lupa. Tumakbo ako ng mabilis, papalapit sa kinaroroonan ni Kapitan Eli. Saka ko isinuot ang kwintas sa leeg niya at pinagmasdan ko kung paano siyang sinunog ng aking mutya. Naramdaman ko ang pagtayo ni Lola Tanya at tumabi siya sa akin. Magkasama kaming nanood kung paanong nasusunog ang katawan ng aswang hanggang sa maging abo. Sa wakas, natalo natin sila, apo. Tayong nagwagi. Wala na ang mga aswang
Ligtas na tayo pati na ang lahat ng mga taga rito. Teka, Apo, paano mo nga pala nalaman na inaatake ako ng mag-amang aswang kanina? Basta ko na lang naramdaman, Lola. Kung minsan po talaga, ang kutob ng isang tao ay nagkakatotoo. O baka, tinulungan po tayo ng Panginoon para hindi po sila magtagumpay sa kanilang mga binabalak. Iba talaga gumawa ng paraan ng Panginoong Diyos natin, anak. Mas malakas pa siya sa butya na taglay mo, Apo. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Siya ang dakilang lumikha. Opo, Lola. At napatunayan ko po na palagi niya po tayong ginagabayan. Salamat. At nabigyan na po natin ng hustisya ang nangyari po kay Lolo Rodolfo. Nakakalungkot lang po kasi ginamit ang mukha ni Freddy para sa kasamaan. Siya pala ang tauhan na tumulong po kay Lolo noon. Isa siyang bayani, Lola. Ipagdasal na lang natin ang kaluluwa niya, Apo. Kaya huwag ka nang malungkot. Ang mahalaga ay matatahimik na ang kaluluwa nila dahil sa wakas ay napatay mo na ang mga aswang na pumatay sa kanila. Nang mga sandaling yon, ay saka lamang ako nakahinga ng maluwag. Sa wakas, ay natuldukan na ang paggasik ng lagim ng mga aswang na Darkula. Natutunan ko na hindi pala tama na basta na lamang magtiwala sa mga taong nagpapakita sa atin ng kabutihan dahil muntik na akong maniwala kay Freddy. Dahil talaga naman na maginoo siya at talagang tumulong sa amin ni Lola. Iyon pala ay bahagi lamang yon ng pagpapanggap niya para maisakatuparan ang paghihiganti niya. Hindi pala biro ang maging isang antingerang manunugis dahil marami ang nakakaaway at maaaring madamay ang pamilya. Sa ngayon po, ay muling bumalik sa katahimikan ang baryo, pati na ang respeto ng mga tao kay Lola. Tuluyan na po naming ipinasara ang palaisdaan at bumalik na kami sa Maynila. Hanggang ngayon po ay suot ko pa rin ang mutya ng salabay. At sa tuwing nakikita ko po ang kwintas ko, ay naaalala ko ang nakakakilabot na karanasan na yon sa probinsya ng aking lola. Hanggang dito na lamang po ang natatangi kong karanasan at maraming salamat po sa pagbabasa. Ang kwentong inyong napakinggan ay nagpapakita lamang na sa dulo ng bawat laban, mapapatunayan na walang puwersa ng kadiliman ang makakadaig sa pusong may determinasyon at pananalig. Ang kanilang pagsisikap ay naging paalala na sa bawat pagsubok, ang liwanag ng kabutihan ay laging mananaig kung hindi tayo susuko. Ang hustisya ay hindi kagad dumarating, ngunit sa pagtsatsaga at katapatan sa layunin, ito'y tiyak na magwawagi. Sapagkat sa mundong puno ng dilim, ang tunay na sandata ay hindi lamang lakas o tapang, kundi ang paniniwala na ang kabutihan ay laging magbabalik. Mas malakas, mas makatarungan, at mas matatag kesa sa inaasahan.